You are now watching the full recording of Christ-like Christian Church Sunday worship service. A time of worship, word, and transformation where Jesus is at the center. Papupurihan natin siya, sasambahin at luluwalatin. Amen! Tunay nga tapat ang ating Diyos sa buhay. Amen! Sino dito nagsasabi na tapat ang ating Diyos? Thank you, Jesus. Sabi dito sa Psalm 150, kaya nga kung tapat ang ating Panginoon, dapat nating isabuhay at ito ang dapat nating gawin. Sabi po sa Psalm 150, praise the Lord! Praise God in His sanctuary. Praise Him in His mighty heavens. Praise Him for His mighty deeds. Praise Him according to His excellent greatness. Praise Him with a trumpet sound. Praise Him with a lute and harp. Praise Him with a tambourine and dance. Praise Him with a strings and pipes. Praise Him with a sounding cymbal. Praise Him with a loud clashing cymbal. Sabi pa rito sa verse 6, let everything that has breath. Sino dito yung may hininga? Lahat ng may hininga ay magpupuri sa Diyos. Kaya sabi sa Psalm 150 verse 6, let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Come on, clap your hands to our God. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Clap your hands to our God. Oh, hallelujah. There is one who is worthy, and that is Jesus. All honor and all glory. The highest of men, the angels of days. Come now, let's give Him the praise. There is one who is righteous, and that is Jesus. Full of mercy, full of justice. The King of all kings, above everything. Let's celebrate Him and sing. Come on, church. Glory, hallelujah. This is holy name of. Thank you, Lord. Glory, hallelujah. This is holy name of. 1, 2, 3, hey! Patuloy natin pagpupurihan ng ating Panginoon because He is worthy of our praise. Hallelujah. There is one testimony that redeems every story. The Lamb that was slain to start over again. The heaven and earth will praise. Come on. Glory, hallelujah. This is all the name of. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. This is holy. This is all the name of. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. He is worthy to be praised. This is all the name of. Glory, glory, glory. Glory, hallelujah.
came. Let heaven and earth give me praise. Come on! Clap your hands, mga God! Tunay na, nakarapat naman ang aking Panginoon sa aking pagpupuri at pagsamba. Amen! That's why we were gonna sing, we give Him praise. Come on! Everybody sing! We give Him praise, we give Him praise, we give Him praise, we give Him praise. Come on! We give Him praise, 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 we give Him praise. Come on! We give Him praise. Come on, church! We give Him praise. Come on, come on! We give Him praise. We give Him praise. Hey! We give Him praise. We give Him praise. We give Him praise. We give Him praise. Hallelujah. We give Him praise. Ibibigay natin ang mataas na pagpupuri sa Lord. Pag sinabi natin, ibibigay ko ang pagpupuri sa Panginoon, dapat yung may kagalakan, dapat yung may buong pagpupuri at pasalamat. Come on! We give Him praise. Come on! We give Him praise. Shout to the Lord. We give Him praise. We give Him. We give Him praise. Because He is worthy. We give Him praise. Because He is holy. We give Him praise. Because He deserves. We give Him praise. Oh, we give Him praise. 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 Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Oh, He is holy name. Oh, let the glory, glory, glory. Glory, hallelujah. He is holy. He is holy name. Shout to the Lord, all the earth. Let's shout. Give Him praise. Give Him glory. Give Him all the praises. Because You are worthy, O Lord. You are worthy, O God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Truly, Lord, we give all the praises and honor and thanksgiving, Lord, because there is no one like You. There's no one like You, Lord. Ang papuri at pasasalamat ay sa iyo lamang, because You are the Holy One, the Anointed One, the King of all kings, the Lord of all lords, the Alpha and Omega, the beginning and the end. You are the Lion of the tribe of Judah. You are the King that saved us in our sin. That's why, Lord, we believe that there is no one like You. Hallelujah. Oh, we worship You, Lord. You are glory, glory, hallelujah. You are worthy to be worshipped, Lord.
There is one on the throne, Jesus, holy is worthy. He's worthy of praise, honor, and glory. There is one, there is one, there is one on the throne, Jesus, holy. He's worthy. He's worthy of praise, honor, and glory. So we sing, worthy is the Lamb who was slain and seated on the throne. There's no one like you, Lord. The elders, creatures bow, giving praise to Him and Him alone. And there's no one like the Lord. Oh, there's no one like you, Lord. There's no one like you, Jesus. There is one on the throne, Jesus, sing, holy, because He's worthy of a praise. He's worthy of praise, honor, and glory. To Him worthy is the Lamb who was slain and seated on the throne. There's no one like the Lord. The elders, creatures bow.
of us right now. Holy, holy, Lamb of God, anointed one, seated on the throne above. Holy, holy, righteous one, who shed his blood. Jesus Christ, lifted up. Worthy the Lamb who was slain. There's no one like the Lord. The elders sing, just bow, give praise to Him alone. There's no one like the Lord. Tunay ang dakila ang ating Diyos. Tunay ang tapat ng ating Diyos. Di siya nagbabago kailanpaman. Buhay noon, ngayon at magpakailanman. At pinatunayan na ng Panginoon na siya'y walang katulad sa buhay mo. Pinatunayan na ng Lord na siya'y dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nakaranas ka na ng kaligtasan, nakaranas ka ng kaligagalingan, nakaranas ka ng pagpapala, nakaranas ka ng buhay na sagana, nakaranas ka ng pag-asa. That's why this morning, He deserves all the praises and honor. Hindi lang dahil sa mga pagpapalang ibinigay niya sa iyo, kundi dahil kung sino siya bilang Diyos, bilang makapangyarihang Diyos na may likha ng ating buhay. Kaya wala sa oras dito ang tatahimik na magsasawalang kibo, kundi lahat tayo sasamba sa nag-iisang Diyos sa ating buhay. Because there is no one like you, Lord. Lamb of God, Lamb of God, anointed one, who was and is to come, seated on the throne above. One, holy, holy, give all the praises of the Lord. Righteous one, who shed his blood, you proved to us the Father's love. Jesus Christ, be lifted up. Holy, holy, Lamb of God, anointed one, who was and is to come, seated on the throne above. Holy, holy, Lamb of God, anointed one, you proved to us the Father's love. Jesus Christ, be lifted up. Holy, holy, Lamb of God, anointed one, who was and is to come, seated on the throne above. Holy, holy, righteous one, who shed. Come on, you proved to us the Father's love. Come on, church. Jesus Christ, be lifted up. Holy, holy, Lamb of God, anointed one, who was and is to come, seated on the throne above. Holy, holy, righteous one, who shed his blood. You proved to us the Father's love. Jesus Christ, be lifted up. Holy, holy, Lamb of God, anointed one, who was and is to come, seated on the throne above. Holy, holy, righteous one, who shed his blood. You proved to us the Father's love. Jesus Christ, be lifted up. Holy, holy, you are holy, Lord. You are holy, Lord.
are the Alpha and Omega. You deserve all the worship. You deserve all the praise. You are the God. You are worthy. You are worthy, worthy, Lord. Come on. You are worthy, worthy, Lord. He is worthy, 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 Lord. He is worthy, worthy, Lord. You are worthy, worthy, Lord. Come on, give all the praises, give all the honor. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You're only, Lord. Ikaw lamang ang karapat-dapat sa pagpupuri at pagsamba. This is not just a song, Lord, but this is our declaration of our faith to you, Lord. Na wala kang katulad, na walang hihigit sa iyo, Ama, na walang hihigit sa iyo, Panginoong Jesus. Salamat po, sapagkat sa dakilang araw na ito, hindi mo lamang ipinaranas ang presensya mo, kundi binigyan mo kami ng pag-asa, binigyan mo kami ng kagalakan, na walang katulad sa lahat, Panginoon. Salamat sapagkat ikaw ang aming Diyos na aming pinagtitiwalaan. Ikaw ang Alpha at ang Omega. Ikaw ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Purihin ka ng lahat mong nilikha. Come on, purihin ka ng lahat mong nilikha. Lahat ng nilikha ng Panginoon ay magpuri sa kanyang pangalan. Sisigaw mo ang pangalan ng Panginoong Jesus. Shout the name of Jesus. Lahat ng nilikha, lahat ng niligtas, lahat ng binigyan ng kapayapaan ng Lord ay magpupuri sa araw na ito. Come on, shout the name of Jesus. Shout the name of Jesus. Shout the name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Sige po, ating palakpakan ng ating Panginoon. Yung palakpak sa ating Diyos na buhay at magpakailanman. Ng inyong kabataan na kayo ay nakulong sa isang madilim na lugar. O di kaya nagtataguan kayo pero ang napagtaguan nyo ay isang lugar na hindi nyo kabisado at napagsarahan kayo. Na? Ako kasi nung kabataan ko doon sa Calamba, nag-aaral ako ng elementarya. Ang eskwelahan namin ay malapit doon sa bahay ni Rizal. So, sa paglalaro namin ng aking mga kapwa estudyante, inabot kami ng gabi. Talagang walang uwian, ganun kami katindi nun. So, nung inabot kami ng gabi, nagtataguan, akala ko may kasama pa ako doon sa school na tinataguan ko. Wala na akong makita. At pati kaluskos ng ipis ramdam ko, narinig ko. Ay ko, ano ba yan? Para wala na akong kasama. Nagpaparamdam na ako para mataya ako, pero wala na yung mga kalaro ko, nagsiuwi na pala. At doon ko natuklasan na nagsusolo na lang pala talaga ako. At medyo, dahil bata, medyo nakaramdam talaga ako ng pangamba. Sabi ko, naku, ako na lang naiwan dito sa school. Baka mamaya ay magalit yung guro. Kasi noon, ang padlock noon ay hindi naman yung tisusi ngayon. Ang padlock noon, di ikot na kahoy lang. Naalala niyo yan?
Diikot na kahoy lang. Ganun lang ang padlock na. So, ako'y umuwi. Pero naranasan ko doon sa aking taguan na talagang wala akong makita. At naghahanap ako ng liwanag. So, ang tema ng ating buong isang taon ngayon ay Walking in the Light. Yan po yung tema. At ang mensahe ng Panginoon sa atin sa umagang ito ay doon sa Genesis na let there be light. Amen. Sabihin natin, let there be light. Sa Genesis chapter 1, verse 3, sinabi ito ng Panginoon. And God said, let there be light. And there was light. Nung sabihin ito ng Panginoon, ay hindi niya iniisip lamang ito. Hindi niya naisip lang na kailangan ng mundo ang liwanag. Sapagkat sa verse 1 hanggang 2, mababasa natin na ang Espiritu ng Diyos ay paikot-ikot sa mundo at ang nakita ng Panginoon ay dilim. Ang nakita ng Diyos ay walang kaayusan na mundo. O hindi pa natin matatawag na mundo yun dahil nga hindi pa nasasabi yung salitang earth o mundo. Pero yun yung nakikita. Kaya nung sabihin ng Panginoon, let there be light, it is intentional. Makikita natin na ang resulta ng liwanag ay nagbibigay ito ng kaayusan. Dahil makikita mo ang lahat ng bagay kapag mayroong liwanag. Amen po ba? Kaya nga, when light came, God separated it from darkness, calling the light day, and the darkness night. So, naghiwalay ngayon yung liwanag at dilim. Meron ng araw, meron ng gabi. So, dito makikita po natin na light brings order and the possibility for life to grow and thrive. Ang liwanag ay nagbibigay ng kaayusan at ang posibilidad na magkaroon ng buhay. Kaya po, nung nilikhain nito ng Panginoon, ito ay nangangahulugan na sa buhay ng bawat isa po sa atin, ano man ang kinalalagyan natin sa buhay na ito, kailangan mo ng liwanag. No, hindi yung liwanag na aandap-andap, no? Sabi nga dito sa ating pong pinag-aaralan, light is fundamental to life itself. Nandiyan ba yun, anak? Wala ba ako rito, ano? Wala, Henry, wala? Wala. O, paano nila masusunod? Okay. Light is fundamental to life itself. Physically, we need light to see, to grow food, to navigate our way. Kailangan talaga natin ang liwanag. Kailangan natin na nakikita natin yung ating daan. Amen. At kailangan din ang liwanag upang tayo makapagpatubo ng mga halaman o di kaya ay ng mga puno na mapagpupunan natin ng pagkain. At ang sabi, ang liwanag na ito ay talagang kailangan ng lahat. So when we're in spiritual darkness, confused, lost, disconnected from God, life feels formless and empty. Kapag tayo ay nandoon sa spiritual na kadiliman, ganon din ang kalalagayan. Ang buhay natin ay walang hugis, formless, empty, walang laman. Yan yung sinasapit o pinalalagyan ng maraming tao sa panahon natin ngayon. Amen. Kaya nga po, mahalaga ang liwanag. Kaya nang ito'y gawin ng Panginoon sa atin, nung ito'y sabihin ng Panginoon sa pagkakalikha niya, let there be light. Nakita kagad natin yung ating tunay na kalalagayan. Alam mo na ngayon kung anong kulay ng balat mo. Alam mo na ngayon kung ano itsura ng mukha mo.
Pero nung madilim pa, wala. Di mo alam yan. Di mo alam na ikaw ay nadirimlan. Di mo alam na ikaw ay nasa pangit na kalalagayan. Di mo alam na wala ka ng pag-asa. Amen. Sabi ng ating mensahe sa umagang ito, just like the earth before creation, no? Ang buhay ng mundo noon dati ay walang hugis, walang laman, dahil nga walang liwanag. So, the ultimate there is, let there be light, sabi po dito sa pangalawang stanza po natin. Ito lang ba? Hindi na ilagay. Yan, 1 na po yung masunod. Hindi magsasalita lang pala ako dito na yun lang nakikita nila. Akala ko nagawa ni Jack. Pangalawa, the ultimate let there be light is Christ. Sabihin natin, Christ. So, nung una sa Genesis, sinabi ng Panginoon, let there be light. Pero pagdating sa ating panahon ngayon, si Kristo na yung liwanag. At ang lahat ng nadirimlan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus ay maliliwanagan. Amen. Sabi dito, the light God spoke into creation was powerful, but it was only the beginning. Thousands of years later, darkness had taken on a new form of spiritual darkness. Pagkatapos na malikha ang liwanag at nalikha ang tao, nagkaroon ng panibagong dilim sa buhay ng tao sa mundo. At yun yung tinatawag nating spiritual darkness. Na ang dahilan kung bakit mayroong spiritual darkness is because of sin. Sin had separated humanity from God. Inihiwalay ng kasalanan ang mga tao sa Diyos. And people were lost in lies, fear, and death. Hindi natin mapagtatagumpayan ang kasalanan na siyang madilim o napakadilim na bahagi ng ating buhay. Imagine niyo, alam naman ito ng lahat. Nung una, ang buhay mo ay masasabi nating okay naman sa iyong sariling pananaw. Nakakagalaw ka, nakakapagtrabaho ka, kumikita ka ayon sa iyong paraan. Pero damang-dama mo sa iyong sarili, may kulang sa iyo. Walang liwanag sa iyong landas. Bagamat nakikita mo ang kapaligiran, pero ibang liwanag ang hinahanap ng iyong mga mata, ibang liwanag ang hinahanap ng iyong puso, ibang liwanag ang hinahanap ng iyong kaluluwa. Oo, nakikita ng iyong mga mata yung mga gusto mong makita. Pero iba yung damdamin, iba yung panloob na pagkatao na nangangailangan ng liwanag. Na kaya ito ay nandoon sa ganung kalalagayan na hindi niya makita yung liwanag ay dahil doon sa kanyang kasalanan na ginagawa. Amen. Hindi yan maamin ng marami. Kasi kahit ako, nung ako'y nabihag pa na reliyon, ang tingin ko sa sarili ko, tama ginagawa ko. Ang tingin ko sa sarili ko, wala akong ginagawang mali sa aking kapwa. At hindi ako lumalabag sa kautusan ng Diyos. Na hindi ko na mamalay na ako pala'y talagang malayo sa Diyos sa panahon na ako ay nasa reliyon. Amen. Hindi ko naman sinasabing napakasama ng reliyon na meron tayo. Pero naging daan iyon upang maghanap ang aking kaluluwa, maghanap ang aking buong pagkatao sa tunay na Diyos. Kaya na, sin had separated humanity from God. Walang pwedeng magsabi sa panahon natin ngayon na siya ay matuwid. At kahit tayo mga mananampalataya,
na matagal nang nakakilala sa Panginoon, hindi mo pwede sabihin na ikay matuwid sa paningin ng Panginoon. Dahil araw-araw tayong lahat ay nagkakamali, nagkakasala. Sa lahat na pumapasok sa ating isipan, nakikita ng ating mga mata, narinig ng ating tenga, nagkakasala tayo dyan. Dahil may mga pagkakataon na mabilis kang humusga. May mga pagkakataon na mabilis kang magsalita. Nakaka-relate yung ating kapatid. Purihin ang Panginoon. But God, sabi nga, did not leave us in that darkness. Hindi hinayaan ng Diyos na tayo ay manatili doon sa dilim na yon. Ang sabi doon sa John chapter 1 verse 9, the true light that gives light to everyone was coming into the world. Ang tunay na liwanag. So yung liwanag na sinabi ng Ama doon sa Genesis, totoong liwanag naman yun na kailangan ng mundong ito. Pero yung tunay na liwanag na kailangan naman ng tao, ay eto na. Amen. Sabihin mo, kailangan mo yung tunay na liwanag. Marami sa atin ay matagal nang mananampalataya. Ito po yung problema ng maraming tao sa panahon natin yan. Kahit pa sabihin mananampalataya na, lumalapit pa rin sa dilim. Mga mananampalataya na hindi nauunawaan na ang paglakad sa liwanag ay pagsunod kay Jesus. Sabihin mo sa iyong katabi, ang paglakad sa liwanag, pagsunod kay Jesus. Sabi daw sa Matthew 5:14, you are the light of the world. Kayo, liwanag kayo. Pero, hindi ka pwedeng maging liwanag kung hindi mo susundan yung tunay na liwanag. Amen. Amen. Ganun po yan. Kasi hindi ka pwedeng kumuha ng energy o power kung wala ka doon sa nagsusupply ng power. Amen po ba? Kaya nga, sabi, isang ilustrasyon yung ating pag-aralan. Kung alam niyo yung lighthouse na nakatayo lagi sa malapit sa dalampasigan, no? At yun ay nakadisenyo sa isang lugar talaga na makikita ng maraming mandaragat. Sa panahon na hindi pa uso yung GPS or meron mang radar ay kumisan ay pumapalya. Ang lighthouse ang nagiging gabay ng mga mandaragat, lalo na sa panahon ng daluyong, ano ba tawag doon, yung storm, yung bagyo. Yung liwanag na galing doon sa lighthouse ay pumupunit sa madilim na bahagi ng karagatan. Kasi pagka nagkaroon ng bagyo sa karagatan, wala kang makikita talaga dyan. Amen po ba? Nakaranas din po ako dyan nung ako'y nasa Baler. Ako'y nakasakay kami doon sa isang pampasaherong bangka. Papunta kaming Kasiguran. Inabot kami ng Punos sa gitna ng dagat. Yung aking mga kasamahan na sanay na doon sa lugar na yon ay nataranta. Kasi nga, ito yung bangka, ito yung alon. Pagka ganun, nakatakip sa talagang kami ay itataw. At ang panalangin ko ng Panginoon ko, ako'y hanggang dito na lang ay okay lang. Pero kung hindi pa, ay iligtas mo ako dito. At ginawa ko ay itinali ko yung mga nakita kong mga container ng tubig, pero ang laman noon ay mga gas at mantika na itinatawid galing Baler papuntang Kasiguran. Nagsisigawan na yung mga pasahero. O ano-ano na tinatawag. May tumatawag kay Pedro, may tumatawag kay Maria. Iba't iba yung tinatawag nila. Pero ako nanahimik na lang ako doon sa Santa Fe. At pinanood ko yung kung paano yung bangka namin ay anurin ng alon. Dala-dalahin ng alon. Pero salamat sa Panginoon.
At eto ako ngayon, buhay pa. Amen. So yung lighthouse, it represents Jesus. Jesus is like the lighthouse, the ultimate light that cuts through the spiritual storm and shows us the way home to God. Malinaw po ba? Si Jesus yung parang lighthouse ng buhay natin na nasa dilim, nasa gitna ng unos, na wala tayong makita, hindi natin alam kung saan tayo ihahataw ng alon. Pero kapag nakita mo si Jesus, may pag-asa. Kaya ngayong let there be light na mensahe ng Panginoon sa atin, ito'y applicable sa lahat ng tao, sa bawat pamilya, sa bawat pangit na sitwasyon ng buhay. Applicable ito. Bakit? Kasi nga, hanggat hindi naliliwanagan ang tao, gaya nga ng ipinasasabi ng Panginoon sa atin sa umagang ito, maraming mananampalataya, tinawag na mananampalataya, pero patuloy pa rin lumalapad sa dilim dahil hindi sila natutong sumunod kay Jesus. Ang pagiging mananampalataya ng iba ay hanggang salita na lamang, hanggang kaisipan na lamang. Madilim yun. Yun yung buhay na paikot-ikot lang. Narinig nyo na yan, para kang gulong ng palad. Isip mo yung palad mo, may gulong. Gulong ng palad. Paikot-ikot ka lang. Na kung makikita mo ang liwanag, hindi yan inilalagay sa ilalim. Ang liwanag nasa itaas. Kaya lagi tayong nakatingala, lagi tayong nakatingin sa itaas. Dahil ang intensyon ng Panginoon sa iyo, sa buhay pananampalataya, umangat ka. Sabihin mo sa iyong katabi, umangat ka. Hindi yung ikaw ay natatalo lagi ng sitwasyon ng buhay mo na paikot-ikot ka lang. Ang lungkot ng buhay ng mga taong paikot-ikot lang. Pagmasdan niyo buhay ng mga kapitbahay niyo, paikot-ikot. Masaya pagka bagong taon, pagkalipas ang bagong taon, tapos na kasayahan. Harap na sa problema. Ako, laki ng inutang natin. Dami nating inihanda, hindi naman ubos, napanis lang. Nangutang kabi-kabila. Naku, ang lungkot. Kaya yung panibagong taon nila, bubunuin nila sa pagbabayad ng utang. Naku, lugi yun. Hindi magandang kasanayan. Amen po ba? Jesus, He is the eternal light who existed with God before the world began. Hindi pa nagagawa ang mundo, siya na yung liwanag. Nakasama ng Ama at ng Banal na Espiritu. Also, Jesus came to dispel the darkness of sin and death. Naparito si Jesus upang wasakin. Sabihin natin, wasakin. Yung kapangyarihan ng kasalanan. Kaya hindi mo pwede sabihin na sorry, tao lang eh. Hoy, lumang linya yan, lumang linya na yan. Hindi mo pwede sabihin na sorry, tao lang. No. Kung nagkasala ka, aminin mo. Walang problema yun. Patawad ka. Talagang hindi ko akalain magagawa ko, pero sa lahat ng kasalanan na nagawa natin, mga kapatid, tandaan nyo, hindi tayo pwede magturo. Hindi tayo pwede magdahilan. Lahat ng kasalanan na nagawa natin, from the start, kay Eva at kay Adan, decision nyo ng mag-asawa, decision nyo ng dalawa. It is a decision. Lahat ng kasalanan, decision nyo. Hindi pwedeng napilitan ka lang. Hindi mo pwede sabihin, si pare kasi ayaw kong tigilan si Mari kasi ayaw kong tigilan O di kaya yung kaibigan mo, sasabihin mo, ay, ang kulit mo kasi Meron akong kaibigan, naalala ko tuloy. Sa team makikita ko noon, walang ginawa yung kundi, ang gaan ng kamay. Masasaktan ka talaga. Kung hindi sa balikat, sa batok tatama. And then, nagtatrabaho ko noon sa panaderya ng chewing ko. Napatsyempo ng araw na yan. Talagang napakainit ng ulo ko. Nagtatrabaho ko, ang init ng ulo ko. Hindi pa ako mananampalataya.
Nasilip ng mata ko. Dumating. Eh, alam ko yung si Hataw yun. Bago niya ako nahataw, naumbagan ko ng isa. Basag yung ngipin dito sa harap. Umuwi. Ayan, nagkagulong tuloy. Sabi ko, bihira. Iba talaga pagka nasa dilim ka, no? Ay, walang kano-ano. Ay di, lumapit ako doon sa kaibigan ko. Ako, sorry na. Pa sa init ng ulo ko. Kanya, magkaaway na tayo ngayon. Simula ngayon, sabi niya, magkaaway na tayo. Gagantihan kita, sabi ko sa akin. Ako, sige, kung yun ay kaliligaya mo, pero wala talagang sa'yo umabot Sabi ko Pero, pagkaganon pa man, ay naging magkaibigan kami ulit. Amen po ba? Hindi natin pwede sabihin na, ay, pasensya na, ikaw kasi sisisihin mo kasi, inumbagan mo na nga. May nagawa tayong kasalanan, kailangan natin aminin at tumingin ng tawad. Ganun lang naman Kaya nga, naparito si Jesus upang wasakin ang kapangyarihan ng kasalanan at yung kapangyarihan ng kamatayan. Kaya nga napagtagumpayan ng ating Panginoong Jesus yung kamatayan. Jesus came as light to bring not just temporary guidance, but eternal life. Naparito siya para hindi lamang magbigay ng pansamantalang liwanag o pansamantalang gabay. Naparito siya para magbigay ng walang hanggang buhay. Amen. Kaya sabi dito sa mensahe nito ng Panginoon, and here's the most powerful part. The darkness has not overcome it. Hindi na pagtagumpayan ng dilim, yung liwanag. Bigyan niya ng upuan si ate na purihin ang Panginoon. Kung meron kayong flashlight at pupunta kayo sa madilim na lugar, pansinin nyo at sinindihan nyo yung flashlight. Kahit gaano kadilim yan, tatagos at tatagos yung liwanag. Pero dito, kakaiba. Ang sabi, sa John chapter 1, verse 5, the darkness has not overcome the light. The darkness has not overcome Jesus. Amen po ba? Hindi na nagumpay ang dilim laban sa liwanag. Kaya ang mga mananampalataya, take note niyo po yan sa inyong pakikinig ngayon. Kinakailangan, hindi ka matalo ng dilim. Kailangan na hindi ka magapi ng dilim. Oo, nandiyan ang mga temptation, nandiyan ang mga pagsubok, nandiyan yung mga problema, pero hindi ka dapat matalo niyan. Hindi ka dapat na ikaw ay nagugupo, or di kaya ay napalulungkot, or di kaya ay nawawala sa direksyon kapag mayroong problema. No, hindi ka dapat matalo niyan dahil nasa iyo ang liwanag. Kita mo, dumarating pa lang yan, kita mo na Sino sa inyo pagka may problema, dumarating pa lang, sinasabi mo na, lumapit ka, ganun ba? Di ba, in Jesus' name, diyan ka na lang. Huwag mo kaming kampalain, wala kang karapatan sa akin. At kung makarating man siya sa iyo, wala na siyang power. Ubus na yung kamandag niya. Pero maraming mananampalataya, wine-welcome yung problema, ang layo pa ng problema. Ito yan simple lang. Bayaran na natin sa next week. Wala pa tayong pera. Next week na yun. Yung anak ko magbabayad ng matrikula. Wala na, tuliro na. Alam niyo ba, pagka kayo tuliro, lalong hindi kayo makapag-isip.
Lalo na pagka may sakit, ano? Ano na mangyayari sa atin? May sakit ka. Sa totoo po, kanina, kahapon hanggang kanina, madaling araw. Alas 3 na ako na, ano. Nagpe-pray ako, sabi, kasi ubo ako ng ubo. Bihira itong ubo na to. Kung kailan ako nakadesign yung gagamitin ng Panginoon, tsaka naman ako inaatake ng ubo. Tapos, namalayan ko, alas 3 na sabi ko, Lord, patulugin mo naman ako kahit 3 oras lang. So, sabi ko, nalangin ako na huwag nang umatake yung ubo. Pero, sabi ko lahat ng iyon napagdadaanan, malalampasan naman natin. At ako'y nasanay dito sa church na ito, na kahit may nararamdaman ako, ay nagagamit pa rin ako ng Panginoon. Kahit may tinatrangkaso, sige lang. Kahit, eto nga, magkasabay pa ngayon na kulang ako sa tulog, pero yung ngipin ko sumasakit. So, pagpihira naman. Amen po ba? So, nagkakaintindihan tayo. Yung una, yun yung creation ng Panginoon. Let there be light. Pangalawa, si Kristo na. Yung liwanag. Wala dyan sa ating PowerPoint. Pangatlo, let there be light. It is our call today. Ulitin ko, our call today. Let there be light. Wow. Ano yung our call? Yan yung tawag ng Diyos sa atin ngayon. God did not stop at speaking light into creation or sending Jesus as light to the world. He calls us to be light bearers, to take the light we've received and declare. Medyo bulol yung pagsasalita. Pero ang ganda nito. Ang sabi, ang Diyos ay hindi tumigil sa pagsasabi lamang ng magkaroon ng liwanag. Ibinigay niya si Jesus sa atin bilang liwanag ng mundong ito. And then, kinakailangan na tayo rin naman na tinatawag na light bearer o bearer. Ano bang tamang way ka naman? Light bearer, ano? Letter B-E-A-R. E-R. Light bearer ang tawag sa atin. Ikaw yung tagapagdala din naman ng liwanag sa iba. Amen. Amen. Hindi kandila, ha? Huwag kayo magpuprosesyon, kandila, hawak niya. Pero ginagawa ng mundo Hindi tayo tulad nun. Light bearer tayo. Tayo yung nagliliwanag. Kaya kung merong taong magsasabi sa'yo, iba ka ngayon. Ang ganda ng aura mo. Aura ang tawag no? Aura ka dyan. Yung salitang aura, ginagamit yan ng mga Buddhist no? Huwag na natin gayahin. Sabihin niya na, ang ganda mo ngayon. Ibang-iba ka isa sa dati. No? Sasabihin mo na lang, iba talaga si Lord. Pagka nagliliwanag kayo sa paningin ng iba, ibig sabihin, nagre-reflect na ngayon sa iyo yung liwanag na galing sa Panginoon. Kaya ikaw yung light bearer. To take the light we have received and declare. Kaya kailangan light bearer tayo na ititakuan natin mula kay Jesus na kinakailangan natin ibigay din naman sa iba. Amen. Let there be light in our sphere of influence. Amen. Magkaroon tayo ng liwanag doon sa workplace mo. Amen. Magkaroon tayo ng liwanag doon sa school. Amen. Magkaroon tayo ng liwanag sa tahanan. Amen. Magkaroon tayo ng liwanag sa anumang lugar na pumaroon. Kung meron mang sigalot, kung meron mang hindi pagkakaunawaan, huwag nyo nang gatungan. Huwag na yung kayo pa yung parang nangbubuyo. Meron kasing pamilya na kapag dumaraan sa kaguluhan, kung sino pa yung mananampalataya, siya pa yung parang gatong. Halimbawa, isa sa anak, nagkamali. Sasabihin naman ng isa, sana hindi mananampalataya.
Ikaw kasi ang tigas-tigas ng ulo mo. Ay di yung nanay o tatay na nagsesermon, lalong parang apo yun na hinihipan mo na ginagatungan mo. Lalong magpupuyo sa galit. Ikaw kasi Di ka kasi ibang tudyo, yung parang, yun na nga, gatong na. Wala na tayo ibang masabi doon. Sa halip sana, Nay, kalma lang. Kalma lang, Nay. Kalma lang. Huwag ka na magalit. Minsan lang naman yan, nagkamali lang naman Ang masama sinadya, Nay. Ganun naman yun. Ay sa halip na ikaw yung pampakalma, ikaw yung gatong. Amen. Your call today is to bring light to chaos. Amen. Bring light to chaos. When you see conflict in your family, workplace, or community, don't add to the confusion. Kapag nakakakita tayo ng kabuluhan, huwag na kayong manggatong pa. Huwag ka nang dumagdag pa. Kung wala ka rin lang masasabing maganda, tumahimik ka na lang. Amen. Pero maraming mananampalataya, hindi makalaya dyan Isipin nyo, sa Christian community, ako'y biktima ng ganito. May mga leader na magsusumbong doon sa pinaka-higher leader. Si Amado po, ganito ginawa doon sa lugar na yon. No? Tapos, yung mga nakasaksi, nanahimik na lang. Kahit hindi tama yung isinumbong. Alam niyo ang pananahimik? Pagsang-ayon mo doon sa mali. Eto naman ngayon si higher leader. Amado, ba't ganun ang ginawa mo doon? Alin po? Okay. Bakit nangaral ka doon? Hindi naman hindi naman ikaw ang nakadesenyo doon. Aba, hindi ko naman po alam kung sino nakadesenyo doon. Pero tinawag ako ng Panginoon para magsalita doon. Huwag mong pangungunahan yung iba doon. Sabi ganun. Sabi ko, sige po. Lilipat ako ng lugar. Lilipat ako ng lugar. Tapos, yung iba naman, ikaw kasi atribito ka atribita ka Puro gatong. Kapamanan ng palataya mo yun. Sabihin mo sa iyong katabi, hindi tayo ganun Bring light to chaos. Alam ba, may kaguluhan sa pamilya, sa trabaho. Manahimik kung walang masasabi maganda, pero kung meron ka rin lang magagawang maganda, be a light. Maging liwanag tayo sa kanila. Pakita natin kung paano maging mananampalataya. Nagkakagulo. Hindi mo kinakailangan para kang Superman. Taas mo lang ang kamay mo. Sabihin mo, pwede po bang manalangin muna tayo bago tayo mag-usap? Alam niyo, pagka gano'n ang ginawa, mapapahiya sa Diyos yung mga yan. Mawawala yung malalakas na tinig yung mga nagsisigawan. Pero sa tahanan, kung minsan, kung sino pa yung anak, siya pa yung malakas ang boses kaysa sa magulang. At kung sino pa ang mali sa loob ng tahanan, siya pa matapang. Kadalasan ganyan ang nangyayari. Kung nagtataka ako, bakit ganun katapang yung mga mali? Kasi nga, gustong pagtakpan yung mali niyang ginagawa. Amen. Sabi nga, we have to bring clarity, peace, wisdom, speak words that unite, not divide. Kinakailangan magbigay tayo ng liwanag, ng kaayusan, ng kapayapaan. Kinakailangan makita sa atin yung karunungan at magsalita tayo ng mga salitang magpapatibay at hindi magpapahiwa-hiwalay. Nangyari yan nitong mga nakalipas at talang sa atin. Sabi ko nga, patawad Panginoon kung ako bilang leader ay hindi ko nagawang
masolusyonan yung mga mabibigat na suliranin. Pero nakita ko rin naman yung galaw ng Panginoon na pinapangyari niya talaga yung mga bagay na yan sa kadahilanan na inaalis talaga ng Diyos yung dapat alisin. Amen po ba? So, sabi dito, like God, separating light from darkness, help brings order to messy situation. Kagaya ng sa Diyos na iniwalay niya ang dilim sa liwanag, ito ay nagbibigay ng kaayusan sa magulong sitwasyon ng buhay. Amen. So, bring light to darkness. Ayan, pangalaw natin. Your call today is to bring light to darkness. Stand up against injustice when you see it. Kapag nakikita natin merong hindi tama, kapag nakikita natin na merong inaapi, uy, mabag naman kayo. Inaapi na nga eh. Huwag na kayo makidagdag pa. Tulungan nyo. Stand up to what is right. Manindigan kayo doon sa tama, huwag doon sa mali. At huwag tayong manahimik kapag alam nating mali ang ginagawa. Kasi ang pananahimik ay pagsang-ayon natin doon sa mali. Amen. And then sabi dito, speak truth to lies with love. Offer hope to those who feel trapped in despair. Kinakailangan magsalita tayo ng may pag-ibig at magbigay tayo ng pag-asa doon sa nawawala ng pag-asa. Kaya we have to bring light to darkness. Sino-sino ba yung mga taong yan? Ay di yung mga tao na nakakaranas sa panahon natin ngayon ng mga hindi tamang pagtrato ng lipunan. O di kaya naman ay mga taong hindi makalampas sa mabibigat na suliranin ng buhay. Minsan, may pangyayari na pinagmasdan ko sa buhay naming pamilya. Na pinag-aaralan ko yung bawat salitang lalabas sa aking bibig. At ang sabi ng Panginoon sa akin, manahimik ka lang. Pinag-aaralan ko, sabi ko, ano sasabihin ko dito sa mga tao? Ano sasabihin ko dito? To make it clear, para ito doon sa aking mga kapatid. Ano sasabihin ko dito? Sa aking mga kapatid. Sabi ng Panginoon sa akin, manahimik ka lang. Siya ang gagawa. Kasi kung ako ang magsasalita, kahit gaano kaayos, kahit gaano kaganda yung motibo, parang patalim itong tutusok sa kanila. Parang patalim na hihiwa sa kanila. Dahil ang lahat ng sasabihin natin katotohanan, masakit tanggapin. Amen po ba? Amen. But the truth shall set them free. Kaya lang yun ang sinasabi ko sa Panginoon, the truth shall set them free. No. Ang sabi ng Panginoon sa akin, the truth will hurt them. Lalong masusugatan. Lalo silang mag-aalab sa galit. Lalo silang lalayo sa'yo. Amen po ba? Amen. Kaya sabi ko, sige, sundin kita, Panginoon. Kaya ngayon, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi nga, unti-unti, balik loob ulit. Amen. Our call today is to bring light to empty things. Nandiyan po ba yan? Sige, i-type nyo na lang. Bring light to empty things. Pinakailangan magkaroon ng liwanag doon sa mga hungkag, sa mga walang laman. Reach out to people who feel lonely or disconnected. Ito yung ginagawa natin pag-ayo. Amen. The new kid at school, ito yung mga halimbawa. Kapag merong bagong estudyante sa eskwelahan, ang pakiramdam niyan, solo lang siya. The new neighbor who lives alone, mga kapitbahay na nag-iisa. Meron ng kapitbahay dito na nag-iisa lang. Asuhin pa. Sabi ko, sa asawa ko, sa ano ko, bigyan mo,
tuwing merong sobra, bigyan niyo ng pagkain. O di kaya sa tuwing merong nihanda, bigyan niyo ng pagkain. Ayun, pagka binigyan mo, tikwas talaga ang uso. Ganun din, siguro ang uso. Di ba nung ako ang bumiti? Di ba talaga pagkamana ng palasaya yan? Saka ano, ayaw mo ba, may mga tao na dagan-dagan na nga ng kahirapan, nagmamakas pa, nagmamayabang pa. Kaya lalong bumibig at lalong naghihirap. Yun ang hindi maintindihan ng iba. Pero tayo na nakakaunawa, we have to bring light to empty things. Hungkag yung kalalagayan ng tao niya. Amen po ba? So, never get invited to lunch as of John. Share God's love in practical ways that fill empty spaces. Ibahagi natin ang salita ng Diyos. Ibahagi natin ang Diyos doon sa mga lugar at sa mga tao na nakakaramdam na sila ay isolated or nag-iisa. Amen. Amen. And then bring lights to hidden things. Ayan. Hidden things. When you see sin or brokenness in your own life or someone else, address it with grace and truth. Nasusundan niyo po ba? Amen. When you see sin or brokenness in your own life or someone else, maging sa iba, address it with grace and truth. Help bring hidden things into the light where healing can happen. Ilantad natin sa liwanag. Dali natin sa liwanag yung lahat ng naitatago. Para ano? Para magkaroon ito ng kagalingan. Magkaroon ito ng solusyon. Magkaroon tayo ng kapanatagan, kapayapaan, magkaroon tayo ng biyaya, magkaroon tayo ng gabay. Hindi tayo binigyan ng liwanag ng Diyos para lang makita natin yung paligid natin. Binigyan ka ng liwanag ng Diyos para maibahagi mo ito sa iba. Una sa pamilya, pangalawa sa mga kaibigan, katrabaho, pangatlo, maging sa inyong mga kaeskwela. Ibinigay ng Diyos sa iyo ang liwanag ng hindi sa pamamagitan ng salita lang. Sana makita po natin. Nung una, God spoke, let there be light, and there was light. Sinalita lang yun ng Panginoon. Pero nang ibinigay ng Diyos si Jesus sa iyo, hindi niya basta sinalita ito. Ibinigay ng Diyos si Jesus sa iyo sa paraan na hindi mo kayang unawain bakit ginawa ng Diyos iyon para sa iyo. Bakit ikaw na hindi karapat-dapat ginawa ng Diyos ng bagay na hindi mo kayang tumbasan, maging ng buhay mo ay hindi mo kayang itumbas doon sa ginawa na yon ng ating Panginoong Jesus. Na ikaw mula doon sa dilim, inalis ka ng Panginoon, nilipat ka sa liwanag. Mapalad ang mga taong lumalakad sa tunay na liwanag. Napakapalad mo. Dahil hindi ka na magagapi ng dilim. Darkness cannot or don't overcome it. Hindi nagawang talunin ng dilim ang liwanag. Kaya tayo, sa umagang ito, kinakailangan na tayo po ay maging liwanag sa marami. Be filled with light. Dapat mapuno ka ng liwanag. Kuminsan, ito yung paraan ng Diyos sa atin upang tayo ay makatugon doon sa tawag ng Diyos sa atin. Pero by the way, bago tayo magpatuloy, ilang minuto na lang ako. Alam niyo ba tinawag talaga kayo ng Panginoon? Dapat malinaw yun ha. Baka mamaya, nangangaral tayo ng
Your call today is to bring light to anyone, tapos hindi mo pala alam na tinawag ka ng Panginoon. Kailangan alam mo na tinawag ka ng Panginoon para ikaw ay makapagdala ng liwanag sa iba. You cannot give what you do not have. Hindi mo pwedeng ibigay yung wala ka namang ibibigay. Ang nakapagbibigay lang ay yung meron. At kung taglay mo ang liwanag, kaya mo ito ibigay sa iba. And then speak light. Sabihin natin, speak light. Speak light. Magsalita tayo ng may liwanag. Amen. Huwag yung magsasalita ka pa lamang, madilim na kagad. Paano ba yun, Pastor? Alam nyo, sa bawat panahon na mayroon dapat solusyonan, ang kailangan ay tamang kaisipan, tamang puso, tamang determinasyon sa sitwasyon. Kailangan tamang salita. At bago lumabas yan sa bibig mo, nagagaling muna yung dito, tsaka dito. Pwede mo yung salain. Pwede mong pigilan muna yung bawat salita bago mo sabihin. Kung ito ay makasisira, makabubo, magiging maganda, pwede mo yung salain. Kaya nga, speak light. Nakita mo nag-aaway na. Kakampi ka pa doon sa isa. Mali yun. O, tumigil muna kayo. Tigil muna. O, ano to? Kapatid mo. Ikaw. Kapatid ka rin niya. O, ba't kayo nag-aaway? Kasi tayo. O, pagka inaway ko ba yan, magagalit ka sa akin? Oo naman. O ikaw, pagka inaway ko itong kapatid mo, magagalit ka sa akin? Siyempre po. O, pagalitan niyo pareho sa akin. Kapatid mo yun, inaaway mo. Tama ba niya? O, tingnan na kayo. Layo-layo muna. Amen po ba? Speak light. May nakita ako dati. Mag-asawa. Yung babae, may black eye. May black eye, ha? Literally, talaga may black eye. Tinanong ko naman, babae, ba't ka may black eye? Sinuntok ako ng asawa. Sino yung asawa? Tinuro. Nagiinom man. Hindi mo pwedeng kausapin, nagiinom pa rin. Binalikan ko sa ibang araw, paghayo yun. Talagang diretso ko sinabi, nakita ko yung misis mo, may black eye. Sabi, sino may gawa nun? Oy, tigas kasi ng ulo eh, naumbagan ko nga. Nayabang pa eh, no? Paano yung pagkaibang gumulpi doon sa misis mo? Magagalit ka. Opa, hindi po pwede yun. Dadaan sila sa ibabaw ng aking bangkay. Ako, bakit mo sinuto? Dapat pala, dumaan ka sa ibabaw ng aking bangkay. Ako, hindi tama yung ginagawa mo. Kasi magiging maliit ang tingin ng kapitbahay mo sa asawa mo. Napapatawa lang yung lalaki kasi kaya ko naman hayagang nasasabi yun dahil halos ilang beses na kaming nagpapanagpo, nag-uusap. Ganon talaga pagka ginamit kang mensahero ng Panginoon. Hindi mo pwedeng itago yung katotohanan, hindi mo pwedeng i-tolerate yung maling ginagawa. Amen. Kaya sabi ko, sa susunod, at gusto mo suntukin misis mo, iumang mo sa mata mo. Tatawa-tawa niya. Hindi ako nagpapatawa sa ko. Grabe ka, pagka sinuntok ng iba yung misis mo, magagalit ka. Tapos pagka ikaw ang sumuntok, okay lang sa'yo. Aba, hindi tama yun. Dapat kang tamaan. Amen po ba? Totoo po yan. Ako'y humahayo kasi sa Malaban, sa Wawa. At lahat halos dyan ay puro mararahas. Puro mabibilis ang kamay. At maging dito rin sa Nangkiwa. Let there be light. So,
Speak light and then act in light. Kinakailangan umaksyon tayo sa liwanag. Act in light. Huwag yung ang lakad may dilim. Meron kasi, ganito po yan ha. Hindi po ito may tatago. Pasintabi kung meron man dito. Psst. Ano lakas mo yan? Ano lakas mo yan? Walong tarantado. 8:32. Sabi na. Dali, baka may makakita. O alam mo na yung numero pa. Hindi nyo kayang itago yun kasi yung kubrador, sisigaw yan, uy, tumama ka! Yun ay pagka tumama ka. Pero sisigaw din yun sa iba. Yun, Christian yun, pero tumataya sa akin. I-chismis ka nun eh. Nandiyan po ba kayo? Act in light! Kung kikilos tayo, dapat sa liwanag, huwag sa dilim. Kaya maraming tao, sabi nga doon sa John chapter 3 verse 17 o hanggang 19, dumating sa mundong ito ang liwanag, pero mas pinili pa ng tao ang dilim. Yun ay para doon sa mga taong ay tumanggap kay Jesus. Pero kayo na narito ngayon, ako naniniwala tinanggap niyo si Jesus sa buhay niyo. Amen. At kinakailangan lumakad talaga kayo sa liwanag. Amen. Hindi niyo pwedeng pangatwiranan yung mali ninyong ginagawa. Pastor, pasensya na, kaya hindi makakadalo, maraming ginagawa. Ako lang si Jesus. Siguro, magsasalita. Rapture na ngayon, marami ka pa rin ginagawa. Rapture na, marami ka pa rin ginagawa. Take note mga kapatid, kahit saan kayo makinig, hindi maaaring hindi mababanggit. This is the last day. Ito na yung panahon para magsikap tayo. Ito na yung panahon para ikay gamitin ng Panginoon. Amen po ba? Let there be light in your mind, in your eyes, in your heart, in your soul. Amen. Let there be light sa pamilya, sa trabaho. Let there be light sa anumang aspeto ng buhay mo. Tayo natin lumapit sa Panginoon. Glory to God. Tunay nga, O Diyos, na hindi nagkataon lang ang liwanag na sinabi mo sa aklat ng Genesis. It is your plan for us to see everything. It is your plan for us to see our lives, Lord, in your sight. Makita namin, O Diyos, kung ano ang kalalagayan namin sa iyong banal na harapan, sapagkat sa liwanag, hayag kami lahat. Sa liwanag mo, O Diyos, wala kami may kukubli, wala kami may tatago. Sa liwanag mo, O Diyos, walang kasalanan na hindi makikita. Let's take a few moments to stay connected with what God is doing in and through our church family. Please tune in to these important announcements, opportunities to grow, serve, and fellowship together. Join us for morning devotion every Monday to Saturday from 5 a.m. to 7 a.m. live on our CLCC Facebook group. Come early, come expectant, and begin your day with the Word, worship, and a fresh encounter with the Lord.
Let's grow together in faith, one morning at a time. We also invite you to a special time of seeking God together. Join us every Friday night from 7 p.m. to 8:30 p.m. for our prayer and Thanksgiving gathering. It's a sacred space to pour out our hearts, lift up our needs, and give thanks for all He has done. Come expectant. Breakthrough happens when we pray. And for our young champions, don't forget Amazing Kids, happening every Saturday from 9 a.m. to 11 a.m. right here at CLCC. It's a fun, faith-filled time designed especially for children ages 6 to 12, with Bible stories, songs, games, and lessons that build strong foundations in Christ. Your kids will love it. We'd love to see you again next Sunday. Join us for our Sunday services here at CLCC. We have 2 worship services every week. First service starts at 8 a.m. and second service at 10 a.m. Come early, come expectant, and bring someone with you. There's always a seat for you in God's house.